Mas malakas nga ba ang Prime Garp kaysa kay Roger, the demon himself? Ayan ang tinawag ni Don Chinjao dito kay Garp na ito daw ang perspective, ang POV ng mga pirates. Nakikita siya ng mga pirata hindi lamang ng maliliit kung hindi maging ng pinakamalalakas din na pirates. Dahil nakita nyo naman, maging ang tatlong future Yonkos na si Whitebeard, si Big Mom at si Kaido na pilitan na tumakas mula sa kanya. Naalala nyo pa ba nang sa spoiler pa lamang napakarami ng hindi sa inyo nag-agree dahil hindi nyo maisip, hindi nyo ma-visualize kung paano matatakot si Whitebeard. Especially maging itong si Kaido. Knowing na at some point sa buhay ni Kaido nang ma-reach niya ang peak, siya ang kinoconsider na strongest creature. Nakita din natin sa ginanap na Marineford War na binabastos nitong si Whitebeard si Garp habang sinasabi na isang matandang ermitanyo lang daw itong si Garp. Hindi daw dapat ma-intimidate ang kanyang crew o ang ibang mga pirata sa kanya. Na nakita din natin doon, tinatawanan siya ni Garp dahil baka naaalala pa ni Garp kung paano siya tinakbuhan ng tatlo ni Big Mom at ni Kaido. But the main point here is that kahit tumakas ang tatlo na si Kaido, si Big Mom at itong si Whitebeard, bakit nakipaglaban sila kay Roger? Pumalag sila kay Roger ng mag-isa ng 1v1. Nakipag-clash pa nga itong si Whitebeard kay Roger ng mag-isa lang habang silang tatlo magkakasama, natakot at tumakas sila mula kay Garp. Na dahilan kung bakit napakaraming One Piece fans ang nagsasabi ngayon na mas malakas daw si Garp kumpara kay Roger. At kahit papano nakita naman natin mismo sa chapter 1161 na na-occupy talaga nitong si Whitebeard si Roger. Na dahilan kung bakit nga hindi siya nakapag-proceed sa pagpunta kay Shaki at itong si Rayleigh ang inutusan niya dumiretso doon. Pero kahit na tatlo sila, si Kaido pa, si Big Mom pa, napilitan silang tumakas mula kay Garp. At wag nyo ding i-misunderstand guys, hindi accident, hindi coincidence na nagharap ang tatlong yon, si Garp at ang tatlong future Yonkos dahil mismong si Garp ang humahunting sa kanila. It was at this point nang ma-realize natin kung ano talaga ang minimin, kung ano talaga ang ibig sabihin ng sinabi ni Don Chinjao na way back then sa prime ni Garp, kinikilala siya ng mga pirates bilang isang demonyo, the demon himself. Hindi lang din guys, ang napakalakas na offensive capability ni Garp ang nakakatakot na kahit matanda na siya, napakalakas pa rin ang kanyang galaxy impact kung hindi dahil napaka-durable din ito. Nakita natin doon na ginamitan siya ng isang napaka-OP na atake nitong si Big Mom. Ang combination niya nitong si Zeus at ni Prometheus na ang napakalakas na Heavenly Fever Blitz. Nakita nyo kung gaano ka-OP ang ataking yun. Binungkal nun ang lupa na tinamaan ang trajectory ng atake ni Big Mom. Pero itong si Garp, hindi natinag. Hindi nga malang umiwas itong si Garp. At ininsulto niya pa si Big Mom habang sinasabi na hindi pa daw yun sapat. Na hindi pa daw sapat ang init nun para magluto. And let's be honest, kung ibang pirate, kung ibang individual ang tinamaan ng OP na atake na yun ni Big Mom, for sure, napulbos na sila. Pero hindi yun nangyari kay Garp. Isa din sa hindi natin masyadong napansin sa chapter na yun is that nandoon si Dragon at nakita niya ang pagdating ng kanyang tatay. Kaya nga shock na shock din siya na kahit papano para bang may relief sa kanyang muka na kahit papano may dumating siyang maaasahan. Pero to be fair pa rin, let's look at this at a different perspective. Isipin na lamang natin, ilang beses na din naglaban at nag-clash si Roger at itong si Garp at palagi lang naman silang equal. Palagi lang silang tabla sa nangyayaring mga duelo nila. At maaring ang dahilan din kung bakit nilabanan ni Whitebeard si Roger at hindi si Garp is that magiging pointless kung makikipaglaban sila dito kay Garp nang wala naman silang hinahabol sa laban na yun. Habang dito naman kay Roger, nakita nyo naman guys, malapit na sila sa kung saan ikinukulong itong si Shaki. Kaya wala silang choice, hindi naman sila pwedeng magdumuga na lamang sa loob ng kulungan ni Shaki at magpaunahan na kunin siya doon. Kaya naman nagkaroon ng clash sa gitna ng crew ni Rox at sa crew nitong si Roger na eventually nakuha nga nitong si Rayleigh itong si Shaki. At dumaan naman tayo ngayon dito kay Rox guys. Dahil kung hindi nyo napansin, habang nangyayari ang pagpapaunahan nila papunta sa kung nasaan naroroon si Shaki, ang wala lamang doon ay itong si Rox. Dahil napakasimple lang ng rason. Hindi talaga si Shaki ang priority niya at ang kanyang goal sa pagpunta sa God Valley. Kung hindi ang kanyang anak at ang kanyang asawa. At dito guys, may babanggitin ako na maaring hindi nyo pa napapansin. O alam natin na Teach ang pangalan ni Blackbeard, ang kanyang anak. Ang kanyang asawa, ang pangalan naman ay Ares. At first, wala namang magre-ring na bell kapag nabanggit ang pangalan na Ares, di ba?
Pero napakarami guys ng theory na kumakalat sa Twitter way back then nang mangyari pa lamang ang pagsapi ni Imo kay Gunko. May napakatinding analysis doon na kung saan makikita talaga natin na may mababasa kayo na Aries, D, Tar sa pentagram or sa magic circle na ginagamit ni Imo. Oo, meron ding ibang pentagram, may ibang magic circle na ginagamit ang Holy Knights, na ginagamit ang mga Gorosei. Pero tanging dito lamang kay Imo or sabihin natin kay Gunko na ginagamit ni Imo ang katawan, dito lang natin makikita ang kakaibang simbolo na yon, ang kakaibang text na yon na naka-engrave sa kanyang magic circle. Back then, hindi pa naman yun big deal dahil pwedeng coincidence lamang yon. Pero ngayon guys na nai-release na ang latest chapter, malalaman nyo guys na may connection talaga. There is possibly a very huge connection sa gitna nitong si Aries na ang asawa ni Blackbeard at sa Aries D-Tar na nasa magic circle ni Gunko. Pero I cannot say for sure kung anong ibig sabihin nun. Kaya you can do your own research about that at mag-proceed tayo sa susunod na topic. Nakita din natin sa chapter na yon kung paano nagalit itong si Rayleigh. Dahil nakita nyo din guys kung gaano kasadista itong si Summers. Kung paano niya unti-unting gustong patayin si Shaki ng dahan-dahan habang nakikita ito na nagdurusa. Pero nakita nyo din doon guys na yun ang dahilan kung bakit nainis sa kanya ng lubusan si Rayleigh. At winan-tap nga siya, winon-shot, gamit ang kanyang atake ng Transcendent Higan Crescent. Pero kung iisipin nyo guys, kung babalikan nyo ang previous chapters, nagamit na rin ito one time ni Zoro. Pero hindi Transcendent Higan Crescent ang pangalan nito, kung hindi ang Red Spider Lily. At meron ding malaking difference or sabihin natin na konti lang naman. Dahil merong dalawang slash dito kay Rayleigh na nagbibigay ng X na symbol or ng X na figure sa ginagawa niyang atake. Habang ito namang si Zoro nagkakaroon ng 3 slashes at nagkakaroon ng isa pang additional na vertical na slash since commonly known naman na natin na 3 sword style nga ang swordsmanship ni Zoro. Also, isa ito sa pinaka-controversial na topic din ngayon sa Twitter. Bakit daw pareho ang coat na suot-suot ni Rayleigh at ang coat na suot-suot ngayon ni Mihawk? Hindi ito coincidence guys. Kahit pagtabihin natin to side by side, literally, parehong-pareho talaga ang pattern na nasa coat ng dalawang ito. But for now, tulad din ng issue ni Aries D-Tar or nitong si Aries na asawa ni Blackbeard, wala naman tayong alam na kahit na anong detalye na pwedeng mag-support sa theory na to. Kaya let's just let it be for now. Ngayon, after na maibalik nitong si Mafi, si Shamrock kay Garling, ano nga bang posibleng nangyari? Mataas ang tsansa na dahil sa galit ni Garling at nakita nyo din naman kung gaano sila katakot na takot kay Garling, baka pinatay talaga sila ni Garling. Kaya hindi na natin makita ngayon si Mafi sa lineup ng mga Holy Knights. And it's as if pinaltan na siya nitong si Killingham na parehong-pareho nila ng itsura. Alam naman natin kung gaano din kasadista at kung gaano kasama, kung gaano idinidisregard ni Garling ang kahit na sino na nasa ibaba niya. At nakita nyo din guys, para bang napaka-easy go lucky nitong si Mafi, na after niya ma-retrieve si Shamrock, akala niya okay na, hindi niya na sinigurado at kung paano niya hawakan si Shamrock, akala niya isang hayop lamang ito, na dahilan kung bakit hindi malabong. Pinarusahan talaga siya nitong si Shamrock. At oo nga pala guys, mali din ang akala natin na magkapareho ng family itong si Killingham at itong si Mafi. Dahil magkaibang pamilya ang pinanggalingan nila. Si Mafi nanggaling sa Satchel family at ito namang si Killingham nanggaling sa Rimo Shifu. So possibly pwedeng may relasyon lang sa gitna ng dalawang pamilyang yon kung bakit medyo magkapareho sila ng muka. Pero may isang karakter na pwede at posible na kamag-anak talaga ni Mafi at yun ay si Gab na nanggaling dito sa crew ni Shanks. Dahil nakita nyo naman guys, tulad ni Gab, marunong din siyang mag-release ng isang napakatinding beam mula sa kanyang bibig. Isang ability na na-display ni Mafi sa chapter 1161. Ngayon, hindi man guys naging successful itong si Dragon sa pagligtas sa magkapatid na Figarland, kahit papano na-retrieve naman niya si Shanks. Pero way back at that chapter, hindi naman natin alam kung paano at sa kung anong way niya magagawa yon dahil nakasurvive nga si Shanks. Pero ang isa sa hinala ko, dito ito lahat magi-interconnect. Kung paano nakakuha ng isang devil fruit na napaka-OP si Dragon at kung paano natagpuan nila Roger si Shanks sa loob ng isang treasure chest. Mataas ang tsansa habang bumabalik at humahanap ng paraan itong si Dragon kung paano niya maililigtas itong si Shanks, natagpuan niya ang isa sa mga treasure chest. At alam naman niya na habol ng mga pirates ang mga treasures.
since wala din siyang capability ngayon na mailigtas itong si Shanks at magiging nga siyang isang napakalaking kriminal dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa Navy, mataas ang tsansa na wala na siyang ibang matatakbuhan kung hindi ang mga pirates. And knowing na ang mga pirates ang habol sa God Valley ay maliban kay Shaki ang mga treasure, especially ang mga prizes, kinain niya ang isa sa mga prizes na yon at inilagay si Shanks sa loob ng treasure chest. Na dahilan kung bakit after nga ng God Valley ay natagpuan nitong sila Roger si Shanks sa loob ng isang treasure chest. At ang laman ng treasure chest na yon ay ang devil fruit na nagbigay ng OP na powers ngayon kay Dragon. Na mataas ang tsansa, ang devil fruit na nagbibigay ng ability dito kay Dragon na kontrolin ng weather. And also guys, i-remind ko lang kayo, ngayong upcoming next chapter, maire-release ang chapter 1162 sa October 5. Mismong ang birthday ni Monkey D. Dragon. So huwag kayong magulat na kung sa susunod na chapter, magkakaroon ng napakalaking pasabog sa kung paano maire-reveal kung anong devil fruit ni Dragon. Pero wag din kayong malito guys, just because October 5 ang release ng official chapter, it does not mean October 5 din maire-release ang video natin. Of course, palagi tayong mauuna. Every Tuesday maire-release natin ang new chapter spoiler and every Friday to Saturday naman ang ating full chapter reviews. And the same goes para sa chapter na ito, hindi yun magbabago. Now on to the final topic guys, one of the most controversial topics sa 1162, ang kamay ni Captain John. Nakita natin doon na pareho ni Kid gawa sa metal, gawa sa bakal ang kanang braso ni Captain John. Kaya napakarami nagsasabi, what if pareho ng devil fruit si Captain John at itong si Eustace Kid? Na ang devil fruit nitong si Kid, na ang Jiki no Mi ay ang devil fruit din na ginagamit noon ni Captain John. Na napakaangas guys dahil hindi talaga natin to ine-expect. Napakarami pa nga ang naghihinala na baka anak daw ni Sebek itong si Kid. Dahil magkapareho sila ng muka, magkapareho sila ng build ng katawan at ng kanilang outfit. Pero posible din naman na isa lamang ito sa ginagawa na weapons ni Captain John. Hindi naman pwedeng porke merong metal arm si Captain John ay kumain din siya ng Jiki no Mi. Not unless ay pakita na gumamit din ng metal attacks, ng metal manipulation itong si Captain John. Dito ko din guys isisingit ang tungkol sa binanggit ni Dragon before, ang isang napaka-OP, napaka-rare type ng material na ang Drunken Metal Ore. Maaring yun din ang ginagamit na materyales nitong si Captain John na magbibigay ng mas OP, mas buff, mas malakas na ability sa kanyang Jiki no Mi or sa metal arm niya na ito na eventually pwedeng matagpuan din ni Kid kung makakasurvive pa siya sa ginawa sa kanya ni Shanks. However, this is where our analysis video ends, pero wag kayong mag-alala guys dahil bukas na bukas agad, Tuesday night, maire-release agad ang spoiler para sa chapter 1162. Or siguro by the time na pinapanood mo ito, baka Tuesday na nga or nakalipas na, kaya tingnan mo na lamang, baka nandiyan na yun sa channel. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic man-notify ka pag release natin ng video na to. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.